Nakailang ulit na naming naikwento rito ang kaso ng mga nawawalang damit panloob ng mga babae. Ngayon naman, pati pala damit panloob ng lalaki. Palaisipan ngayon sa mga tiga-barangay Pinaglabanan sa bayan ng Goa sa Camarines Sur ang kwento tungkol sa isang lalaki na sunod-sunod daw na nawalan ng kanyang mga brief. Sabi niyan po sa may sa loob yun, sa may tubig, malapit sa tubig. Matangas yung ilong niya tapos matangkad siya. Gwapo. Nakatext ko na po dati. Natunto ng aming team ang lalaking ito, si Rico. Masama raw ang kanyang loob dahil sa 2 linggo, umabot sa 15 ang nawawala niyang mga damit panloob. At nawala raw ang mga ito sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Paisa-isa lang, sir. Pag naliligo ako, pag sinasampay ko, isa lang yung nawawala. Kada paligo ko, nawawala talaga yung brief na nun sa labas. Hoy, sino mo na brief ko? Brief na lang, tinira pa oh. Kaya ngayon, natuto na raw siya ng leksyon. Sa loob ng bahay na lang siya nagsasampay. Yun nga lang, nasundan pa rin ito. Isang gabi na galing ako sa baryo, nawala yung isa, yung sinampay ko doon sa loob. Nung nagsisid kami galing sa ilog, umuwi kami ng alas 10 ng gabi. Yung 2 brief ko nasa lalagyan ng ng damit, nawala na yun, sir. Nakalak yung pinto at bintana. Sabi ko, hindi na to biro eh. Talagang may pumapasok na sa loob ng bahay namin. Mag-isa lang naninirahan si Rico sa kanyang kubo sa tabi ng ilog. Malayo ang pinakamalapit niyang kapitbahay. Pinakamalapit na ang ilang mga kasamahan niya sa pag-aani ng talong. Hindi rin naman daw mamahalin ang kanyang mga panloob. Kasi nung unang nawala, yung mga lumang-luma na talaga, sir eh. Yung unang labas na yung garter ng iba, sir eh. Bagamat tawang-tawa siya ang iba sa kanyang problema, si Rico hindi natutuwa. Dahil para makabili ng brief, kailangan pang tumawid ng ilog si Rico. Maglakad ng akyat-babang ruta sa loob ng halos kalahating oras bago makarating ng highway. Saka pa lang siya makakapag-tricycle papuntang bayan para lang bumili ng bagong brief. Pabili po ng brief. Nakailang bili ka ng brief? 3 beses na, sir. 130 yung tatlo, tapos yung pangalawa, 190. Kasi 6 yun. Yung huli, 180. O, mahigit 400 na. Pero dahil nalimas ang lahat ng kanyang mga damit panloob, bumili ulit si Rico ng 6 pang bagong mga brief. At para raw masiguro na wala nang dedekwat sa mga ito. Oo, tinali ko lahat yung pinto, yung bintana, at saka yung lalagyan ng damit. Paulit-ulit na, pabalik-balik para hindi madaling masira, hindi madaling putulin. Yun ang akala niya. Dahil pag-uwi niya, ito ang tumambad sa kanya. Ang nylon cord sa pintuan sa likuran ng bahay, pinutol. Pati na rin ang tali sa bintana. Pati ang lalagyan niya ng damit kung saan nakalagay ang 6 na bago niyang brief, pinutulan din ng lubid. Sa mga brief dito? Yung pagbukas ko, sir, wala na yung brief ko. Wala na lahat. Yung suot ko na lang, isa na lang ulit yung naiwan. Pero wala naman daw ibang gamit na tinangay. Dito ko nilalagay yung brief ko, tsaka yung wallet ko. Hindi naman po nawala yung pera. Brief lang yun talaga yung kinuha niya. Parang kinagat ng malilit ng ipin. Yung mga bakas pa nga po dito. Kaya si Rico naghinala na ang may gawa nito, hindi tao. Maligno yung gumagawa niya. Baka na ako sa ilog, sir, kasi nawawala lang yung mga brief ko pag galing kami sa ilog. Kung tao yung papasok dyan, maraming mawawala yun, sir. Yung pera, yung cellphone. Pero walang nawala kahit isa. Ang mga magulang ni Rico na nasa Maynila ngayon, minsan na raw may naramdamang nakakakilabot sa kubo ni Rico. Narinig ko. Mayroon kaming narinig na, mayroon umuungol. Gumaganon siya. Anak, gumising ka. Kakatakot, sir eh. Parang dire-diretso siya, sir. Pinaslight ko yung touch. Wala naman ako nakita. Dahil dito, agad umuwi mula Maynila ang kapatid ni Rico para samahan siya. Sabi ko sa kanya, kakaiba na yan, di na normal yang. Dahil lagi na lang daw siyang nawawala ng brief, minabuti ni Rico na dalhin na lang ang natitira pa niyang brief saan man siya magpunta. Baka mawala na naman sa bahay. Lagi kong dala kahit saan.
basta umalis ako. Nabalita namin, kaso lang, totally hindi talaga siya nag-report sa barangay o nagpa-blatter man lamang. Baka may gusto sa kanya kung babae man. Kasi kung lalaki, sir, hindi na magkukuha ng rape na yun, di ba? Kung Vicky man po ang naggagawa, siguro po, nang-titrip lang po siya. Kasi baka po crush mo po to. Kakatakot yun kasi baka isang gabi, baka kung ano gawin sa akin eh. Ako lang mag-isa dun sa bahay. Nanawagan si Rico sa sino mang nagkaka-interes sa kanyang mga damit panloob. Ikaw, kung sino ka man kumukuha ng brief, huwag mo nang kunin yung aabangan kita sa bahay namin paggabi. Kinabitan din ng aming team ng CCTV ang bahay ni Rico. At pagpatak ng alas 7 ng gabi, umalis si Rico at ang kanyang kapatid para mangisda. Pagdating ng pasado alas 10 ng gabi, isang tila kulay puti ang biglang naanina sa CCTV. Na sinundan pa ng paggalaw ng anggulo nito. Hindi yan normal. Kalagitnaan ng panayam kay Rico. Lago na yung sir. Tumatawag. Biglang may tumawag. Sir. Tawag sir. Hindi nasagot siya. Yung pinangalan ko po sa kanya dito ay Rongsen kasi narongsen daw siya sir. Sabi niya hi. Sabi ko sino ka? Sabi niya narongsen daw. Hindi ko naman po siya kilala. May kinalaman kaya ang mystery caller sa pagkawala ng mga brief ni Rico? Tinawagan ito ng aming team. Hello? 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 The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hindi na makontak ang caller. Samantala, sa CCTV, isang tila kulay puti ang biglang naaninag na sinundan pa ng paggalaw ng anggulo nito. Pero nung suriin ito ng aming team, ang paggalaw, gawa lang ng pusa. Nakita naman natin yung pusa, nakunan ng camera. Nandito siya sa taas. Kung tumalon man yung pusa, mayayanig nga to. Pero hindi siya iikot ng pakanan at ibabalik. Kasi ito, dapat kung gagalaw to, kakamayin talaga to ng tao. Iluluwag po to, kaliwa, saka po yun may ikot. Ito. Habang nagsushoot ang aming team sa bayan, isa raw sa mga babaeng kasama ni Rico sa pag-aani ng talong, biglang nagwala. Agad bumalik ang aming team sa bahay ni Rico at di umano ang babae, sinapian. Hindi kayo lang iniwala sa akin! Kaya lang! Hinahirapan niyo buhay namin! Balikan ko kaya! At ang sumanib daw sa kanya, ipinapatanggal ang mga ikinabit na CCTV. Sinaniban daw po ako. Ang sinasabi sa akin ng nagbubulong sa akin, hindi ko daw kailangan magpakita sa camera. May alam po ba kayo kung sino ang kumukuha sa brief ni Rico? Nalaman ko lang po, siya nga po, yun yung sumapi sa akin, yun ang kumuha. Pero nung tinatanong ko po kung anong pangalan niya, hindi naman po niya sinasabi. Nangingialam daw ako kay Rico, dapat di daw ako nangingialam. Sinagot ko man sa kanya, tumutulong lang ako sa taong sinasaktan mo. Dahil ang dami na niyang nawala, pati brief, bakit mo kinukuha? Balikan ko kaya! Ang teknisya ng CCTV, meron daw napansin sa nahuli cam habang sinasapian di umano ang babae. Parang tinagpo na nagwawala yung babae, pati yung mga camera na apektuhan. Hindi ko naman ginagalaw. Nakita natin na sineset up pa pala yung system. Makikita naman natin na nagkaroon siya ng image transmission error. Siyempre nagagalaw kasi siya. Nag-error or naglo-lose yung connection. Lumalabas talaga siya. Nagka-glitch. Kadalasan, mga taong nangunguha ng mga undergarments normally at meron silang sexual preoccupation dito, tinatawag nating fetishistic disorder. Ito yung mga bagay na inanimate objects kung saan doon sila nagkakaroon ng sexual arousal.
Si Rico dumulog sa mga pulis. Kahit mamahalin o hindi yung sinasabing nawalang brief, pagnanako pa din yun. May mga barangay official, sir, hindi kami maniwala sa maligno, sir. Talagang tao talaga may gawa niyan, sir. Kahanap lang ako ng kasama dito, sir. Kakatakot na, sir eh. Nakakatawa marahil ang ganitong mga insidente, pero para sa mga biktimang katulad niya, seryosong usapan ito. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.